Sa kabila ng pagmamatapang ng ating mga boksingerong Pinoy sa kanilang mga bawat laban, ay hindi maikukubli ang takot sa kanilang mga puso dahil buwat ng kanilang pagsaalang-alang ng kanilang buhay ay nakasalalay din sa kanilang mga kamao ang binibitawang pangako at sinumpaan sa ating bayan na may uwi ang kampyonato at muling maiwagayway ang ating bandera pagdating sa usaping palakasan. Ngunit ang isa pa sa pinakanakapanghina ay ang makita mong hindi man lang bigyan importansya ang ating kababayan sa pagiging isa netong lehitimong manlalaro sa ibabaw ng lona. Katulad ng magtagpo ang landas ng isang batang tubong Jensan at ng malahari na Japanese boxer, ay parang sinakluban ng langit at lupa ang ating kababayan na si Joey Canoy. Dahil lang ito ay mapadayo sa teritoryo ng kanyang kalaban noong Disyembre petsa 4 taong 2022, ay isang damakmak na tagahanga ng Hapon na kung susumayin ay 50,000 ang mga naguhumayaw sa kanilang sinasambang boksingero. Dahil sa 58 laban nito ay walang kalaban ang umaabot sa desisyon sa kanyang mga kamao. Isama mo pa ang karanasan nito sa mga iba't ibang boksingero na kanyang nakakalaban at malayong malayo sa kartada ng ating Pinoy na may 41 wins with 14 knockout at meron pa lamang 16 na talo. Habang ang pride ng General Santos City, Cotabato del Sur na si Joey Maderal Canoy ay nabigong masungkit ang pandaigdigang kampyonato sa dalawang pagkakataon. Hindi naging hadlang ang pagkayamado nito sa laban dahil may hawak lang naman itong numero na 18 na panalo, 11 naman ay kanyang tinapos sa pamamagitan ng knockout at meron pa lamang 5 talo. Nakataya sa laban ang bakanting OPBF Light Flyweight title. Kaya naman halika kayo na balikan natin ang laban na kung saan ang Hapon na meron mala record ni Pacman ay bumuhos ng dugo sa pinakitang bilis ng Pinoy na animoy minaliit niya sa laban. Maigpit ang depensa nitong Hapon sa unang round kaya pa konti-konting sinusubukan sundutin sa pamamagitan ng jab ng ating batang si Joey Canoy. Makikita na mukhang maingat pa rin ang Pinoy sa pangalawang round, subalit dyan pala tayo nagkakamali. Dahil sa bilis ng pangyayari ay kitang nakaramdam ng pagkahilo ang Hapon matapos itong tamaan ng magandang kanan at tila ito ang ginawa ng ating Pinoy sa kanyang kalaban. Paniguradong nakakuha ng malinis na puntos ang Pinoy sa second round at panoorin natin kung makakabawi ba ang Hapon dito sa pangatlong round.
Hindi nga inaasahan ang tibay nitong Hapon na kahit sumasalo na ito ng malalakas na suntok sa Pinoy dito sa ika-4 na round. 스리프 Talagang nakakabilib ang tibay ng Hapon at tila hindi nagigiba sa suntok ng Pinoy at animoy hindi pa inihingal. Ngunit subalit datupwat, definitely probably, bagamat dulot na rin ang daming malalakas na suntok ang tiniis netong Hapon, ay sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaramdam na ito ng pagdurugo sa kanyang buong muka at isang kagilagilalas na pag-agos ng dugo ang sumalubong sa kanyang ilong. Maririnig ninyo ang pagsigaw ng corner ng Pinoy na wasak na ang mukha ng Hapon at ito ay nakakaramdam na ng pananakit.
Hindi maipaliwanag ang kaligayahan ng ating dayuhang Pinoy dahil tagumpay niyang maiuwi ang bakanting OPBF Light Flyweight title sa ating bansang Pilipinas. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.